po sa tingin Yes. nyo ang pinakarason o pinakadahilan po kung bakit isinasangkot po kayo dito sa issue na to na tumanggap daw kayo ng pera para suhulan yung International Criminal Court? Ano po talaga ang mapapala nila dito? Kung maalala po ninyo, nung unang nilang inilabas ito, nung Pebrero, sa kalagitnaan po ng confirmation of charges hearing. Of all the days in the world, yun pa nila ginawa. At lumalabas dito, October pa sila last year, nakikipag-ugnayan kina Baligod, kina Mike Defensor. Kaya talagang prepare nila ito. So there was a destabilization component doon dahil before EDSA anniversary ginawa yung kanilang expose. Tapos kasagsagan ng confirmation of charges hearing sa ICC, ibig sabihin talagang gusto nilang maging obstacle itong mga kanilang mga paratang doon sa proceeding sa dahig. At hindi ako magtataka kung pag nagsimula na yung trial ay gagamitin niya ng mga defense lawyers ni Duterte para sirain yung prosecution. Sasabihin nila, binayaran niyang mga testigo na yan, binayaran tong prosecution team, kaya ganito, kaya kompromiso yan, therefore, i-dismiss nyo ito. Ganun po ang nakikita ko rito, sooner or later gagamitin nila. Kasi yun lang yun lang po ang pwedeng kadahilanan. And nakita nyo, bawat appearance nila sa publiko ay nag-iiba-iba yung kwento. Sinabi nila noong una $2 million yung binigay nila sa akin para sa ICC. Tapos nung isang appearance, $1 million daw isang maleta. Then eventually naging 6 na maleta na tagwa 1 million, $6 million na. So paano na ngayon to? Ano na ngayon yung tunay na version ng kwento nila? At sinasabi ko nga dito palagi, kung kaya kong suhulan yung ICC, hindi ba nila naisip na mas lalong kayang-kaya ni Duterteng suhulan yung ICC? Pabayad pa lang nila sa abogado, $2 million a month na at least. Di pang isang buwan lang yung ibinigay nila. Di ba? Di mas may capacity sila to do that. Pero hindi nga ganyan ang mga institusyon, lalo na sa Europa. Hindi yan sila masusuhulan ng ganyan-ganyan. Kaya kailangan na lang nilang dungisan through this 18 bodyguards.